actually happens during ER triage? Sino sa inyo ay nakapunta na sa emergency room at napansin nyo na hindi kayo agad inuna kahit matagal na kayong dumating? Sa ER, meron pong tinatawag na triage, meaning prioritizing. Pina-prioritize nila ang pasyente depende sa kanilang kondisyon, hindi sa kung kailan sila unang dumating. Halimbawa, mas uunahin nila ang pasyente na sumasakit ang dibdib, na may signs of heart attack, kaysa sa pasyente na may mild symptoms lamang. Triage nurse performs rapid assessment. Yung nurse, mabilisang i-check or tatanungin kung anong sakit mo, bakit kayo pumunta sa ER, vital signs niya ang pasyente, i-check yung blood pressure, heart rate, RR or respiratory rate, temperature, and yung kanyang oxygen saturation. Kung may kirot na nararamdaman, tatanungin ka from 1 to 10, gaano kasakit ang iyong nararamdaman. Ino-note din ni triage nurse yung distress, kung may visible distress ba, or mga signs na dapat i-note. Next ay i-assign na ang acuity level. Ang pasyente ba na to ay kailangan na ng immediate attention. For example, yung mga inatake sa puso or hindi na humihinga, wala ng pulso, kailangan niyang ma-resuscitate agad, sila yung mga priority, inuuna. At ang kasunod po nun is yung mga emergency situation, like may mga serious illness or yung mga within minutes, kailangan na mapuntahan siya ng doktor. For example, suspected na parang magkakaroon siya ng cardiac arrest or aatakihin sa puso, may signs of stroke, seizure, asthma, yan. Within minutes, dapat napuntahan siya ng doktor. Kasi kapag nagtagal, pwede silang manganib yung kanilang buhay. Next po is urgent care. Sila naman po yung mga kailangan din naman ng care but stable naman sila. So, sila yung nakaka-experience ng masakit yung tiyan, merong fracture, like may mga sugat, okay? Na kailangan ng tahiin, yung mga nagsusuka, or may dehydration. So, kailangan din naman nila ng care pero stable sila. Okay? Sila yung third priority. Next is less urgent. Okay? Sila yung may mga minor na condition like may sinat, may sprain, may sakit ng ulo, mild lang, ganyan. And then may mga simpleng ubot-sipon. Actually, hindi nga dapat sa ER to. Dapat sa mga outpatient or sa mga health center. And yung pinaka-last, non-urgent, ito talaga dapat talaga wala sa ER to. Sila yung mga patient na pwedeng sa clinic na lang or sa mga OPD or sa mga health center na lang. Sila yung mga nagpaparefill lang ng mga reseta para sa kanilang maintenance. Ayan, papareseta lang. Sila din naman yung may mga mild rashes o kaya yung may mga gusto lang humingi ng med-cert. Ayan. Pupunta pa talaga sa ER ng hating gabi, no? And then, nagre-reklamo kung bakit di sila pinupuntahan agad ng doktor, hindi sila inaasikaso. And, yung may mga konting sugat lang na makalmot, ganyan. So, less priority kayo. Kaya kung ayaw nyo maghintay ng matagal, lalo na kung maraming tao sa ER, so, umuwi na lang kayo, gising kayo bukas, punta kayo sa OPD, sa health center, or sa mga clinic. Okay? Tandaan po natin, sa ER triage, it's not about who came first, but it's about who needs life-saving care first, or life-saving care the fastest. And then, hindi po sa triage nagtatapos ang care po sa inyo pagdating sa ER. So, after po nila kayo ma-assess, ma-check po kayo ng doktor, paghihintayin po kayo. I-monitor po kayo, for example, kayo ay may mataas na blood pressure. Every 5 to 10 minutes, i-re-check ang inyong mga blood pressure. And then, bibigyan po kayo ng gamot. And then, i-re-check ulit until maging stable po kayo. Tandaan po ninyo, lahat po ng mga assessment or mga vital signs na nangyari sa triage pa lamang is kailangan ma-document ng maingat para yung level of care, yung patient care ay maging successful at ma-prioritize po kayo kung kinakailangan. Kaya next time na pupunta po kayo sa ER at kayo po ay hihingi lang ng med-cert or kayo po ay may ubot-sipon ng hating gabi is wag na po kayong pumunta
para lamang doon dahil hindi po kayo uunahin. So, yan lamang po ang share ko ngayon. Please follow po kung nakinabang po kayo. And thank you so much. God bless.